Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Hindi masamang humanga sa kagandahan ng isang babae. Ang masama ay ang pagnasahan ng katawan nito kahit wala kayong relasyon at wala kang pagmamahal na nararamdaman, pati na rin ang mag-isip ng madumi at makamundong imahinasyon. Ako po si Rodolfo, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming magkakaibigan sa kamay ng isang maganda at kaakit-akit na tindera ng gulay. Hindi ko makakalimutan noon na mga tambay pa kami ng mga kabarkada kong sina Louie, Richard at Aldrin. Katatapos lang namin makagraduate sa high school, at dahil magastos at hindi kami kayang pag-aralin sa kolehiyo, ay tumambay-tambay na muna kami sa aming lugar. Wala kaming permanenteng trabaho. Kapag nakaisip kaming umextra para may panggastos kami sa layaw namin ay saka pa lamang kami magtatrabaho. Noong mga panahong yon ay mahilig ako sa bisyo at kasagsagan noon ng kabataan namin. Lahat na halos ng mga kalokohan ay nagawa na naming magkakabarkada. Marami na rin kaming nagamit at mga napaiyak na babae, kaya parati kaming nasisermonan ng mga magulang namin. Lagpas naman sa tenga at baliwala sa amin ang mga pangaral niya. Patuloy pa rin kaming gumagawa ng mga kalukuhan dahil doon kami masaya at mas naipagyayabang pa namin ang pagkalalaki namin. Medyo matino-tino lamang sa aming apat na kahit paano ay si Aldrin. Nagsisimba din siya tuwing linggo. Istrikta at may kasungitan ng nanay niya, at talaga namang mababait at karespe-respeto ang mga kapatid niya na mga nagsipagtapos sa pag-aaral at may mga pagkakakilanlan sa kanilang mga trabaho. Kahit na matagal na siyang pinagbabawalan ng nanay niyang bumarkada sa amin, ay palagi lamang niya itong sinasaway. Umiinom din siya ng alak pero hindi siya naninigarilyo at nambababae na katulad namin. Pero imbis na kantsawan ay pinabayaan na lamang naman siya. Ang mahalaga naman ay tapat at hindi niya kami iniiwan, kahit kung minsan ay napapaaway kami sa mga siga sa aming lugar. Mayroon kaming paboritong tambayan. Isang mahabang lamesa sa tabi ng malaking puno ng mangga na medyo malayo sa tindahan ni Aling Cora at malayo din sa kalsada at sa mga tsismosa naming mga kapitbahay. Doon din kami madalas na nagiinuman, at higit sa lahat, doon parating dumadaan si Marita na dayong tindera ng gulay sa aming lugar. Isa siyang mistisa, maganda at sexy na tindera ng gulay na gumagala sa buong bayan. Dala ang isang malaking basket ng gulay na binibenta niya sa tamang halaga. Hindi namin alam kung saan siya nakatira pati pinagmulan niya, pero talagang nahuhumaling kami sa kanya. At talagang pinagpapantasyahan namin siya, kaya sabik na sabik kami sa tuwing napapadaan siya sa may tambayan namin. Patay na patay sa kanya si Louie, at talagang halos lumuwa ang mga mata niya sa tuwing pinagmamasda ng katawan ng tindera. Isang gabi katatapos naming magkainuman nang mapadaan si Katrina na matagal nang may gusto kay Louie. May dala itong isang mangkok ng papaitan. "Louie, ito nga pala ang papaitan. Baka kinukulang kayo sa pulutan. Ginawa ko to para sa'yo." Pabulong kami kung magtawa ng magkakaibigan. Tumugon si Louie kay Katrina na mukhang napipilitan lamang ngumiti. "Maraming salamat pero tapos na kaming maginuman." Lumapit si Katrina at hinimas-himas ang pisngi ni Louie. Sige, okay lang. Kainin niyo na habang mainit pa. Bukas mo na lang isauli sa akin ng mangkok. Sige, aalis na ako." At pagkatapos nun ay umalis na siya sa harapan namin. Tumingin sa amin si Louie. "Oh, kumain na kayo ng papaitan. Wala akong gana." Sumagot naman si Richard. "Pare, ano ka ba naman? Palay na nga ang lumalapit sa'yo, tumatanggi ka pa sa grasya. Kung ako lamang ang gustuhin ni Katrina, siguradong papatulan ko siya. Maganda, sexy at may kaya na pamilya. Nagtsatsaga ka pare sa tindera ng gulay na hindi mo naman alam kung may gusto rin sa'yo." Maya-maya ay dumaan si Marita na mukhang kauubos ang mga paninda niyang gulay.
Umayos kami ng pagkakaporma at saglit na itinigil ang pagkwekwentuhan tungkol kay Katrina. Bumati naman kaming magkakaibigan at ngumiti naman siya sa amin. Subalit sadyang inaatake na naman ng kamunduhan si Louie at hinarang pa niya si Marita. Marita, baka gusto mong ihatid ka na namin sa inyo para naman ligtas kang makauwi. Tumugon si Marita. Salamat na lang pero kaya ko ang sarili ko. Umuwi na kayo at lumalalim na ang gabi. Baka mapag-interesan pa kayo ng mga adik sa daan. Matapos niyang magsalita ay dire-diretso siyang naglakad. Pagkalagpas niya sa amin, hindi pa rin tumigil si Louie sa pagsasalita. Teka Marita, crush kita. At palagay ko nga mahal na kita. Sandali lang naman at pakinggan mo ang sasabihin ko. Huwag kang umalis. Subalit parang walang naririnig si Marita at patuloy lamang siya sa paglalakad. Nagkatawanan naman kaming magkakaibigan at pinag-aasar si Louie. Tinapik ko si Louie sa kanyang balikat. Pare, mukhang hindi ka type ni Marita. Sumigonda naman si Richard. Oh, busted ka na naman. Hindi umepekta pambobola mo. Yan napapala ng mga lalaking makakati at panay kalibugan ang nasa isip. Kung si Katrina na lamang ang nililigawan mo, hindi ka pa mapapahiya. Isa pa, patay na patay sa'yo yun. May kaya pa ang pamilya. Kayang-kaya kang buhayin. Hindi ka na pati mahihirapang makipagkasundo sa mga magulang niya. At kilala ka naman nila. Saad naman ni Richard. Hindi siya pinansin ni Louie at nagmamadali itong naglakad. Medyo nag-alala ako kaya tinanong ko siya. Pare, saan ka pupunta? Huwag mong sabihin nagtatampo ka sa amin. Binibiro ka lang namin, masyado ka namang maramdamin. Sabi ko. Lumingon si Louie at binatukan ako. Ulol, susundan ko si Marita. Hindi ko rin lamang siya makuha sa santong dasalan, kaya sapilitan ko siyang kukunin sa santong paspasan. Pinigilan namin si Louie. Subalit nagmatigas siya at pinagpilitan pa rin ang gusto. Nabahala kami na baka mapahamak siya kaya sinundan na lamang namin siya. Napakalayo ng bahay ni Marita. Halos marami na kaming nadaanang mapupunong lugar at talahiban. Nawala na din ang kalasingan namin sa tagal ng aming paglalakad. Huminto si Marita sa isang kubo. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob. Doon namin natiyak na sa kubo nakatira si Marita. Nagsipagtago kami sa ibaba ng bintana sa labas ng kubo at manaka-naka kaming sumilip sa loob. Pare, mali itong ginagawa natin. Umalis na lang kaya tayo. Pabulong na sabi ni Aldrin. Bahagyang lumingon si Richard. Pre, hindi ka ba nag-iisip? Nandito na tayo. Sayang ang pagkakataon kung gusto mong umuwi, edi ikaw na lang. Pero kami mananatili dito. At yun ay nagpatahimik kay Aldrin. Wala na rin siyang nagawa kung hindi sumilip sa bintana. Nakita naming lumabas si Marita sa may likod bahay at pilit pa rin namin siyang sinundan. Napansin namin na may maliit na palikuran sa likod bahay. Mayroon pang maliit na siwang sa palikuran kung saan kami sumilip. Nagulat kaming magkakaibigan nang mag-alis ng tapis si Marita at doon ay kitang-kita namin ang hubad niyang katawan. Tuwang-tuwa kaming mapagmasdan na talagang pinagpala ng Diyos si Marita at totoong kurbado at makinis ang kanyang balat. Nag-umpisa na siyang maligo. Lumalagaslas na ang tubig na ibinubuhos niya mula sa tabo at rinig na rinig ko ang hagikgikan ni na Richard at Louie habang pinapanood si Marita. Halos namumula na silang dalawa habang walang patid na tumatawa. Grabe, nagiinit na ang katawan ko. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko dito. Pabulong na sabi ni Louie. Ungas ka talaga. Pwede ba pigilan mo yung alaga mo? Bago pa magwala at baka mamaya ay mahuli pa tayo ni Marita dahil dyan sa kalibugan mo. Saway ko kay Louie. Gusto ko nang matapos maligo si Marita
dahil pakiramdam ko ay bibigay na sina Louie at Richard. Nagpapawis na din sila at sa tingin ko ay lumalawak na naman ang imahinasyon nila habang titig na titig sa buong katawan ni Marita. Namimilog pa ang mga mata ni Louie habang nakatingin sa perlas ni Marita. Matagal kaming nakapanood sa paliligo ni Marita at sa tingin ko ay wala na siyang anumang maitatago sa amin dahil lahat ng kasulok-sulukan ng kanyang katawan ay nakita na namin at talaga namang kahanga-hanga dahil mamula-mula ang malapursilanan niyang kutis. Makalipas ang ilang sandali ay nagsipag-atrasan kami at nagtago sa harap ng bahay nang mapansin naming lumabas si Marita ng palikuran na may suot na tapis na tuwalya at pabalik na siya sa kubo. Mabuti pa umuwi na tayo bago pa tayo mahuli ni Marita na namboboso sa kanya. Malaking kasalanan itong ginagawa natin. Saad ni Aldrin. Napasimangot si Richard at tila nayayamot sa mga sinabi ni Aldrin. Asus, minsan lamang naman natin gawin to. At saka masisisi ba tayo ng Diyos kung mangailangan ng init ang mga katawan natin? Nako Aldrin, tigilan mo na nga kami at baka mamaya basahan mo pa kami ng mga aral sa Biblia. Sambit ni Louie. Sumabat ako sa usapan. O sige na. Tara na at lumalalim na nga ang gabi. Umuwi na tayo at medyo inaantok na ako. Sumang-ayon naman sila sa akin at naglakad kami sa masukal na daan. Ngunit hindi pa man lamang kami nakakalayo ay may narinig na kaming kumakaluskos at parang may mga yabag na sumusunod sa amin. Pare, naririnig niyo ba ang naririnig ko? Parang may sumusunod sa atin. Bahagyang tumigil sa paglalakad ang aking mga kaibigan. Pinapakiramdaman ng paligid. Wala naman akong naririnig. Pagtanggi ni Aldrin. Sumagot ako. Mayroong mga kaluskos sa paligid na may kasamang mga yabag. Pakinggan mong mabuti. Palakas ng palakas ang mga ingay. Nakakarinig kami ng mga yabag ng mga paa na papalapit ng papalapit sa aming kinatatayuan. Sabay-sabay kaming napalingon at naaninag namin sa di kalayuan ang isang malaking baboy damo na kulay itim. Mapulang-mapula at nangingislap ang mga mata nito habang naglalabas ito ng malalapot na laway na tumutulo mula sa bibig. Inilabutan kami lalo ng umangil ang baboy damo. Hindi ito pangkaraniwang hayop. Hindi namin napigilang magsipagsigawan at kasabay nun ay kumaripas kami ng takbo. Sinundan kami ng baboy damo at kamuntik pa kaming maligaw sa talahiban. Mabuti na lamang at hindi kami nagkahiwa-hiwalay na magbabarkada. Lumusot kami sa kahabaan ng hanay ng mga punong kahoy hanggang sa makalabas kami sa talahiban at makakita na kami ng mga tumpok ng mga kabahayan. Huminto kami sa pagtakbo at tumako kami sa aming tambayan. Saglit kaming nagpahinga at nagpalipas ng pagod. Luminga-linga kami sa paligid at hindi na namin nakita ang baboy damo. Mukhang nailigaw na namin ito. Bumalik kami sa tambayan at nakita pa namin doon ang papaitan. Kinuha ko ang papaitan at nag-umpisa na kaming maglakad patungo sa aming mga tahanan. Ako na lamang ang kumain ng papaitan kaysa masayang. Nakakapanghinayang naman dahil naglaan pa ng oras si Katrina para lamang maibigay yun kay Louie. Pagkatapos ay hindi niya kakainin. Kinabukasan sinauli ko kay Katrina ang mangkok. Kung ano pang kasinungalingan ang sinabi ko para mapaniwala siya na nagustuhan ni Louie ang papaitan, kahit ang totoo ay hindi naman. Bandang hapon ay nagpahinga kami sa aming tambayan. Naisipan naming umidlip pagkatapos na manguha at kumain ng mga bunga ng mangga sa puno. Mas presko ang hangin doon at mas komportable kaysa sa aming mga bahay na sobrang init at maghapon lamang kaming uutusan at masisermonan ng aming mga magulang. Nagising na lamang kami na wala na sa aming tabi si Louie. Lumingon-lingon kami sa paligid at napansin namin na may bitbit siyang bayong at basket kasabay sa paglalakad si Marita at tila masaya silang nagkikwentuhan. Naisip ko na hindi talaga siya titigil sa kapoporma kay Marita
hanggat hindi ito nakukuha. Alam ko naman na katawan lamang ang gusto niya dito at wala talaga siyang nararamdamang pag-ibig para dito. Kilalang kilala ko na ang mga galawan ni Louie. Kaya ayaw niya kay Katrina dahil ang gusto niya ay siya ang maghahabol sa babae. Hindi ang babae ang maghahabol sa kanya. Pagtapat nila sa tambayan ay hinablot ni Marita ang bayong at basket pagkatapos ay humarap siya kay Louie, pati sa aming tatlong magkakaibigan. Sa susunod ay wag niyo na akong susundan kung ayaw ninyong mapahamak. Wala akong panahon para makipagbiro sa inyo. Bulyaw ni Marita, nakitang-kita ang inis at pagkairita sa kanyang tinig. Napakunot ng noo si Richard. Marita, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Marita. Wag niyo na akong lokohin at umaakto pa kayo na hindi niyo alam ang mga sinasabi ko. Alam kong sinundan niyo ko sa bahay ko at sigurado pa akong sinilipan ninyo ko sa paliguan. Hindi ako ang tipo ng babae na bastusin. Kaya pwede ba kung maaari ay tigilan niyo na ako? Wala kayong mapapala sa akin. Tumalikod siya sa amin at nagmamadaling naglakad patungo sa kanyang bahay. Nangusap naman si Louie. Kahit anong mangyari, hindi ako susuko hanggat hindi ko nakukuha ang loob niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapaibig. Sumabat si Richard na halatang naiinis kay Louie. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Pare, nababaliw ka na ba? Narinig mo naman ang sinabi sa'yo ni Marita. Maghanap ka na lamang ng ibang babaeng mauuto mo. Tama siya. Hindi siya tulad ng ibang babaeng malandi at mabilis kumagat sa lalaki. Kaya sa iba mo na lang ibaling ang pagnanasa mo. Pero umalma si Louie. Hindi pare. Itutuloy ko ito at hindi ako susuko. Oo, at pinagnanasahan ko siya. Pero talagang tinamaan na ako sa kanya. Kaya gagawin ko talaga ang lahat para lang mapapayag siya. Akin lamang si Marita. At walang ibang pwedeng magmay-ari sa kanya. Nako, bahala ka nga sa buhay mo. Sigurado ako sa susunod, sapak na ang aabutin mo kay Marita. Buntal naman ni Aldrin. Napapailing na lamang kami kay Louie. Mukhang hindi siya ang tipo na basta na lang kakalimutan si Marita. Nagpasya na muna kaming umuwi sa aming bahay dahil wala kaming ganang magsipag-inuman. Humiwalay lamang sina Richard at Louie nang malapit na sila sa kanilang bahay. Nang malapit na akong makasapit sa aming bahay ay naisipan ko na magpaalam kay Aldrin. Subalit nakasalubong namin ang lolo Guillermo niya. Nagmano si Aldrin at bumati kami sa kanya. Apo, nabanggit mo sa akin na hinabol kayo ng malaking itim na baboy damo na walang patid ang paglalaway. Sa palagay ko ay aswang ang nakaengkwentro ninyo. Kaya kung maaari ay wag na kayong pupunta sa bahaging may talahiban at liblib na lugar dito sa ating bayan dahil pinamumugaran niya ng mga aswang. May tinanggal siyang kwintas at binigay niya kay Aldrin. Apo, tanggapin mo itong mutya ng itlog ng ahas. May proteksyon ito laban sa lahat ng uri ng kapangyarihan ng masasamang nilalang, masasamang elemento, masasamang espiritu at mga demonyo. May taglay din itong tagaliwas at nagbibigay babala kung may malapit na kapahamakan. Magkakaroon ka din ng kabal at kunat, pisikal at espiritual. Nagkatinginan kami ni Aldrin. Lolo, bakit po binigyan mo ko ng agimat ninyo? Apo, alam ko na parati kang nasa panganib hanggat kasama mo ang mga kaibigan mo. At kung makasagupa ninyo ang baboy damo, ay tiyak na magdala ka ng itak at patayin mo ito bago pa kayo mapuruhan. Isa pa, hindi ba't nabanggit mo sa aking malakas ang tama ng kaibigan mo kay Marita? Yung tindera ng gulay na gumagala sa buong bayan? Sabihin mo kay Louie na huwag masyadong katiwala sa babaeng yon dahil malakas ang kutob ko na aswang ang tindera at siguradong siya ang bumibiktima ng mga kabinataang bumibili.
at pumapakyaw ng mga paninda niya sa bayan. Teka lolo, paano mo naman po nalaman ang tungkol dyan? Ano pong ebidensya ninyo na aswang si Marita? Tanong ko kay Lolo Guillermo. Umiling-iling si Lolo Guillermo at ngumisi siya sa akin. Iho, dalawang bagay ang magpapatunay na aswang si Marita. Una, kapag tumingin ka sa mga mata niya at bumaliktad ang refleksyon niya sa mga mata mo. Ang ikalawa, kapag tumuwad ka at tinignan mo siya ng nakabaliktad, ay doon mo makikita ang tunay niyang anyo. Parang nanlamig sa kilabot ang buong katawan ko. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Namayani ang katahimikan sa aming tatlo. Ilang minuto kaming nanatiling tahimik hanggang sa marinig ko ang tinig ng bunso kong kapatid. Tinatawag niya ang pangalan ko. Doon nabasag ang katahimikan at tuluyan na akong nagpaalam sa maglolo bago ako pumasok sa aming bakuran. Kinahaponan nag-uumpisa ng magtatakip silim at naisipan kong lumabas ng bahay. Nakasalubong ko sa daan ang umpukan ng tatlong tsismosa naming kapitbahay na si Aling Rosa, Aling Bitina at Aling Remedios. Tinawag ako ni Aling Rosa kaya naman kaagad akong lumapit sa kanilang tatlo. Hoy Rodolfo, narinig mo na ba ang balita? Naku, may natagpo ang bangkay ng binatilyo sa may liblib na sukalan. Butas ang tiyan, pati dibdib at halos mapugutan na ang leeg. Wala nang makitang puso, atay at bituka sa loob ng katawan nito. Mukha pang tagabayan ng naturang lalaki. Natagpuan ang binatilyo nitong magbubukang liwayway ng isang mga ngahoy kaya binabalaan ko kayong magkakabarkada. Bawasan ninyo ang paggala-gala at baka mamaya kayo na ang mabiktima. Nangilabot ako sa mga sinabi ni Aling Rosa. Magalang na lamang akong nagpaalam sa umpukan nila. Dumiretso ako sa aming tambayan. Inabutan ko sina Aldrin at Louie. Bala ko sanang ipabatid sa kanila ang mga sinabi ni Aling Rosa. Kaso ay napahinto ako sa isang tabi at hindi ko na naisip na sabihin sa kanila ang gusto kong ipabatid. Kausap ni Louie si Marita at wala na itong mga gulay na dala. Inausap siya ni Louie. Marita, may kasintahan ka na ba? Kaya ang sungit-sungit mo sa amin. Bakit ba hindi mo ko mapagbigyan na maipakita sa'yo na seryoso ako at handa kong ibigay ang puso at ialay ang buhay ko para sa'yo? Biglang napatingin sa kanya si Marita na para bang nagulat sa mga sinabi niya. Wala akong nobyo. At kung talagang totoo ang sinasabi mo at seryoso ka talaga, ay sumama ka sa akin sa bahay ko at doon mo ko mismo ligawan. Sa puntong yun ay lumawak ang ngiti ni Louie at nangislap ang mga mata niya. Ang ibig sabihin ba niya ay binibigyan mo na ako ng pag-asa na pumasok dyan sa puso mo? Hindi nagsalita si Marita pero nagpakita siya ng matatamis na ngiti kay Louie. Pagkatapos nun ay hinawakan niya ang mga kamay nito at sinabihang sumunod sa kanya. Pinigilan namin si Louie pero dire-diretso siyang sumama kay Marita. Inakbayan ko si Richard. Pare, anong gagawin natin? Mukhang inaatake na naman ng kalibugan si Louie. Baka mapahamak siya. Hindi sumagot si Richard pero kita ko ang kalituhan sa mga mata niya. Nagulat na lamang ako nang may marinig akong tinig sa aking likuran. Susundan natin sina Louie at Marita. Ililigtas natin ang ating kaibigan sa panganib. Paglingon ko ay nakita ko si Aldrin na may dalang itak at suotang kwintas na may mutya ng ahas. Kasama ang panganay na kapatid ni Louie na si Lorenzo ay may dala siyang rifle. Bakit may dala kayong mga sandata? Saka Aldrin, bakit kasama mo si Lorenzo? Anong ibig sabihin nito? Sumagot si Aldrin. Ipinaalam ko sa kanya ang tungkol kay Marita. Gayon din ang paghahabol sa kanya ni Louie. Pati na rin ang naikwento nating baboy ramo sa nagdaang gabi. Naninigurado lamang kami sa ating kaligtasan. At kung aswang nga si Marita ay papatayin namin siya bago pa mapahamak si Louie.
Kaya ang mabuti pa ay lumakad na tayo nang maabutan natin sila. Sumang-ayon kami kay Aldrin. Malakas ang pakiramdam ko na posibleng may kinalaman si Marita sa pagkamatay ng binatilyong natagpuan sa kasukalan. At ang masaklap pa ay kasama niya si Louie sa mismong bahay niya. Nagmadali kaming naglakad at mabuti na lamang ay nasundan pa namin sina Marita at Louie. Sapagkat napakabilis maglakad ni Marita na para bang nagmamadali na may hinahabol na oras. Hindi ko tuloy maisip kung totoo ba lahat ng mga pinakita niya kay Louie o palabas lamang yun para dalhin sa patibong ang kaibigan ko. Makalipas ang ilang sandali, pagkadating nila Louie at Marita sa kubo ay nagsipagtago kami sa may ibaba ng bintana sa labas ng kubo. Sinilip namin sila sa loob at nakita naming nagtungo sila sa kwarto. Mukhang may malaking milagro silang gagawin. Niyakap ni Louie si Marita. Nag-alab ang kanyang pilyong mga tingin sa dalaga at kung saan-saan dumadapo ang kanyang mga kamay. Nang maramdaman ni Marita na malapit nang dumako ang mga kamay ni Louie sa kanyang pagkababae, ay tinulak niya ito sa kama. Napahiga sa kama si Louie at nagmadaling sumunod sa kanya si Marita. Umibabaw ito sa kanya. Walang habas na naghubad siya ng damit kung saan kitang-kita namin ang malulusog niyang mga dibdib. Marahas niyang sinara ang pang-itaas na damit ni Louie na parang takam na takam dito. Hindi ko sukat akalaing may tinatago din palang kalandian si Marita. At mukhang kahit sinong lalaki ay talagang maaakit sa kanya kapag nakita siyang ganoong kalibog sa kama. Tuwang-tuwa naman si Louie sa ginagawa ni Marita, parang lalo pa siyang nasabik at lumakas ang loob na pagnasahan ng katawan ito. Napapatawa pa si Louie habang hinahaplos-haplos ni Marita ang kanyang dibdib. Parang kinikiliti siya at tila sarap na sarap siya sa ligayang hatid sa kanya ni Marita. Kinausap niya si Marita. "Oh, huwag kang magmadali at sigurado namang mag-i-enjoy tayong dalawa. Paliligayahin kita at hindi ka mabibitin sa akin." Sabi ni Louie na puno ng pagnanasa at kamunduhan ng kanyang boses. Napakainit ng mga sandaling yun at tila anumang oras ay parehas na silang bibigay at magaganap ang mga bagay na iniisip namin. Kumalakhak si Marita at bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi ko inaasahan ang mga tagpong yon. Nanlisik ang mga mata niya at biglang humaba ang kanyang dila at kasabay noon ay tinubuan siya ng malalagong balahibo sa buong katawan. "Talaga ba? Sige, ibigay mo nga sa akin ang puso at buhay mo. Siguradong mabubusog ako kapag natikman ko ang puso, atay at mga lamang loob mo." Sa puntong yun ay biglang bumaliktad ang refleksyon ni Marita sa aking mga mata. Napasigaw ako sa sobrang gulat. Aswang! Aswang si Marita! Sigurado ako dahil bumaliktad ang refleksyon niya sa mga mata ko. Nagulat ang mga kaibigan ko sa aking revelasyon. Naalerto si Marita at nahagip kami ng kanyang paningin. Sumigaw si Louie at nakalmot siya sa balikat ni Marita. Lumikha yun ng sariwang sugat. Balak pa sana siyang kalmutin pa ni Marita subalit biglang dumagundong ang malalakas na putok ng baril. Nakita ko si Lorenzo na nagpaputok ng baril sa kalangitan na naging daan para makatakbo si Louie palabas ng silid. Paglingon ko ay wala na sa tabi namin si Aldrin at nasa may bandang pinto na siya ng kubo. Nagimbal ako kung paano gaanong mabilis siyang nakarating sa may pinto, gayong hindi ko man lang narinig ang mga yapak ng paa niya sa lupa. Biglang sumagi sa isip ko ang mutya ng itlog ng ahas. Sigurado akong may kinalaman yun sa pagbabago ni Aldrin. Sinipa niya ang pinto at eksaktong lumabas si Louie. Napayakap pa ito sa kanya at napangiwi ng masagi ang kanyang dumudugong balikat. Tumakbo patungo sa aming direksyon si Louie at si Aldrin ang humarap kay Marita. Kinalmot siya nito sa hita pero mabilis yung naghilom. Sumalida si Louie at tinaga niya sa tagiliran si Marita. Pagkatapos ay
Sinuntok sa mukha subalit nasakal siya nito. At hindi siya makalaban. Lumapit si Lorenzo. Ikinasa ang rifle pagkatapos ay ipinutok at tinamaan ng bala sa kaliwang dibdib si Marita. Subalit dumaplis lamang yon. Nakatakbo pa siya sa talahiban kaya sinundan namin siya para hulihin. Nakita namin na nagbagong anyo si Marita bilang maitim na baboy damo. Nagulat kami nang mapagtanto na si Marita at ang baboy damo ay iisa. Pinaulanan siya ng bala ni Lorenzo. 5 beses itong nagpaputok ng baril hanggang sa tumama sa ulo ng baboy damo ang bala. Gigil na gigil si Lorenzo sa pag-asinta sa baboy damo at nang makita niyang sumapul ang mga pagputok niya ay tuwang-tuwa siya. Tumalsik ang baboy damo at unti-unting bumalik bilang si Marita. Bago bumulagta sa lupa nadilat ang mga mata at naliligo sa dugo. Paglapit namin na nasigurado naming isa na siyang malamig na bangkay. Wala na siyang buhay. Umalis kami sa liblib na lugar at nang maihatid namin sina Lorenzo at Louie sa kanilang bahay, ay halos atakihin sa sama ng loob ang kanilang ina nang malaman ang buong pangyayari. Kamuntik nang mabugbog si Louie ng kanyang ama. Mabuti na lang at inawat ito ni Lorenzo. Nagpaalam na muna kami sa kanila bago bumalik sa kanya-kanya naming mga tahanan. Kahit paano naman ay nakatulog ako ng maayos kahit na bumabalangkas sa utak ko ang mga alaala ko sa aswang. Sa mga sumunod na araw ay hindi na muna kami tumambay sa tambayan at sinikap na muna naming tumulong sa mga gawaing bahay bilang hugas sa aming mga kasalanan. Kahit papaano ay natuto na kami sa aming mga pagkakamali at natanggap na rin kami ng mga pamilya namin. Iniwasan na muna naming manigarilyo, mag-inom, gumala at mambabae. Mahirap man sa simula pero kinalaunan ay naisip namin na hindi pala nakakamatay o nakakabawas sa pagkalalaki namin ang gumawa ng mabuti at magsipag sa pagtulong ng mga gawaing bahay. Nagsisimba na din kaming magkakabarkada at mas lalong gumaan ang mga pakiramdam namin nang makapagkumpisal kami sa pari at kahit paano ay nabawasan ang mga kasalanan namin. Bukod doon ay nakarinig din kami ng mga bali-balitang natagpuan sa talahiba ng bangkay ni Marita at hindi malaman kung sinong pumatay dito. Pero nagpapasalamat ang mga residente dahil sa wakas ay nawala na din si Marita na pinaghihinala ang aswang. Pero makalipas lamang ang 1 linggo ay may napapabalita na namang tindera ng gulay na nagpapagala-gala sa buong bayan. Mariela ang kanyang pangalan at medyo kahawig siya ni Marita. Kaya teorya ng mga residente ay kapatid siya ni Marita. Hindi nila alam kung saan ito nagmula at bigla na lamang sumulpot sa aming bayan. Umuusbong na naman ang mga patayan at pagkawala ng ilang kalalakihan. Kaya naman humigpit na naman ang seguridad at lalo na kaming hindi makatambay o makagala tuwing gabi. Naghihinala pa kami sa totoong pagkatao ni Mariela kahit hindi pa namin ito nakikita ng personal. Medyo kinabahan kaming magkakaibigan dahil nakakatiyak kaming gusto kaming paghigantihan ng kapatid ni Marita sa ginawa namin sa kapatid niya. Kaya madalang na rin kaming tumambay sa tambayan. Naging kabarkada na rin namin si Lorenzo na noon ay endo na sa kanyang trabaho at nagbakasyon ng 1 linggo bago pa ulit bumalik at mag-apply ng panibagong trabaho sa Alabang. Isang gabi nagkayayaan kaming mag-inuman ng mga kabarkada ko. Yun ang unang pagkakataon sa matagal na ilang linggo na nagsipag-inuman na naman kami. Sa sarap ng aming kwentuhan ay hindi namin napansing inabot na kami ng hating gabi at saglit akong nagpaalam sa mga kaibigan ko para umihi sa may malapit na punong kahoy. Nasa kalagitnaan ako noon ng pag-ihi nang mapansin ko na may mapupula at nagbabagang mga mata ang nakatingin sa akin na nagtatago sa may halamanan sa hindi kalayuan. Nagmadali akong makatapos at kasunod nun ay sinaraduhan ko ang zipper. Pero pag atras ko ay biglang lumitaw ang isang babaeng may malaalambring makakapal na buhok, matutulis na mga pangil at nakakasulasok na amoy.
Umalis siya mula sa pinagkukubliang halamanan at nagwika. Sa wakas ay natagpuan ko rin kayo. Magbabayad kayo sa kalapastangan ng ginawa ninyo sa ate ko. Lumundag siya at nagsisigaw ako sa mga kasama ko para humingi ng tulong. Tuluyan nang nawala ang kalasingan ko. Nagbadya ang kaba at takot sa dibdib ko. Mabilis akong umilag bago niya ako mahagip at mahiwa gamit ang matutulis niyang mga kuko. Subalit mabilis ang aswang at nakalmot niya ako sa braso. Dumating sina Louie, Aldrin, Lorenzo at Richard. Nakita nila ang aswang, kaya inilabas nina Aldrin at Lorenzo ang dalang itak at lanseta. "Sino ka? At anong kailangan mo sa amin?" tanong ni Lorenzo. Tumugon ang aswang. "Ako si Mariela, bunsong kapatid ni Ate Marita. Ikaw, malaki ang atraso mo dahil ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Magbabayad ka sa kasalanan mo." Lumundag ang aswang at nakipagbuno kay Lorenzo. Nasugatan siya nito sa hita at binti, pati na rin sa tagiliran. Kaya naman nakialam na kaming magkakaibigan. Maliksing kumilos si Aldrin. Hinataw niya gamit ang itak at nahiwa sa pisngi ang aswang. Kasabay nun ay nasaksak pa siya sa bandang likuran. Kaya umatras siya ng pagkalayo-layo sa amin. "Sige, subukan mo pang manlaban. At talagang totodasin kita. Nararapat lamang ang ginawa namin sa kapatid mo. Wala siyang karapatang pumatay ng mga tao. Masahol pa siya sa demonyo." Bulyaw ni Aldrin. Ngumisi ang aswang. "Kasalanan niya ng malandi at malibog mong kaibigan. Kung hindi ba siya tarantadong sumama kay Ate Marita, ay hindi siya mapapahamak. Tama na ang satsat. Tapusin na natin to. Kung hindi ka aatras at lalayo sa amin." Nagpatuloy ang sagupaan ni na Aldrin at Mariela. Pinagkakalmot ng aswang sa muka pati sa katawan si Aldrin. Subalit hindi man lamang ito nasusugatan. Baliwala ang mga pag-atake nito sa kanya. Inuubos at pinapagod lamang siya ni Aldrin at humahanap siya ng tiyempo para mapatay ang aswang. Hindi nagtagal at tumigil na sa pag-atake ang aswang. Alam niya nag-aaksaya lamang siya ng oras sa pakikipaglaban sapagkat hindi tinatalaban ng mga kuko niya si Aldrin. May taglay na kunat ang balat nito dahil sa kanyang agimat. "O ano, suko ka na? Sige, ako naman ang aatake at hindi na kita pahihirapan," sabi ni Aldrin. Makailang beses niyang sinikmuraan ng aswang bago inihampas ang ulo sa katawan ng puno. Nang maramdaman niyang humihina na ang depensa nito ay saka niya hinawakan sa tagkabilang mga kamay at isinandal sa malaking katawan ng puno. At bago pa ito makapalag ay mabilis niyang tinagpas ang ulo nito. Tumalsik ang ulo sa lamesa ng tambayan namin at doon kami nagulantang sa lakas ng puwersa. Nagtungo ako sa lamesa at binagsak ko sa lupa ang pugot na ulo ng aswang. Pagkatapos ay tinulungan kong makabangon si Lorenzo. "Ayan mga pare, tapos na pakikipaglaban natin kay Mariela. Siguro naman ay wala ng aswang ang magtatangkang patayin tayo," sabi ni Aldrin. Tumugon naman si Richard. "Pare, hindi ka nakakasigurado. May pamilya sila. At marahil ay nasa tabi-tabi lamang sila at naghahanap ng tiyempo para mapatay tayong magkakaibigan. Mabuti pa ay magbagong buhay na tayo. Maghanap na tayo ng trabaho at wag na tayong manatili sa ganitong buhay." Nagulat ako sa mga sinabi ni Richard at pakiramdam ko ay natauhan ako. Naisip ko na marahil ay tama siya. Dumukot ng posporo si Louie sa kanyang bulsa at pagkatapos ay dinala sa malayong lugar ang katawan at pugot na ulo ni Mariela at saka sinunog hanggang sa maging abo. Umalis na din kami sa tinatambayan namin at nagsipagbalikan na kami sa aming bahay. Simula noon ay nagsipagbagong buhay na kami.
Niyaya kami ni Lorenzo na sumama sa kanya at pag-apply ng trabaho, kaya naisip namin na kung makikipagsapalaran kami sa Alabang ay marahil nandoon na ang sagot sa aming mga problema. Pero bago pa kami makaalis sa aming lugar ay may naikwento sa amin si Aling Cora nang minsan na naman kaming mapadaan sa tambayan. May nakakwentuhan pala siyang pamilyang dayo buhat sa Iloilo at naninirahan sa aming bayan. Batay sa kwento ng ilaw ng tahanan sa pamilya, naririnig na nila ang pangalan ni Marita na buhat sa kanilang lugar. Isa nga siyang tindera ng gulay at ang mga gulay niya ay ginagamitan niya ng tigabulag. Ang totoo ay mga lamang loob yun ng mga nabibiktima niya. Karamihan sa mga biktima niya ay mga kalalakihan na ginagamitan niya ng ganda at alindog para sumama sa kanya at mapatay niya. Ganoon ang trabaho niya, pati ng kapatid na si Mariela. Wala na silang mga magulang at tanging sila na lamang ang magkasama at magkatuwang sa araw-araw. Naninirahan sila sa paanan ng bundok at tuwing gabi ay alerto silang nambibiktima ng mga kalalakihan. Umalis lamang sila sa Iloilo dahil napatay nila ang isa sa mga anak ng barangay tanod sa kanilang lugar. Kaya naman nagtago ang magkapatid at humanap ng ibang bayang matitirahan. Base sa aming mga nalaman ay talaga palang nagkukunwari lamang mahinhin at respetadong babae si Marita. Nasa loob pala talaga ang kanyang kulo para ipain ang sarili sa mga malilibog na kalalakihang nagnanasa sa kanya. Mabuti na lamang at nakaligtas si Louie. Simula pati noon ay itinigil na namin ang pambobola sa mga babae. Naging pihikan si Louie at siya ang matagal na nagkaroon ng nobya sa aming magkakaibigan. Napakaswerte pa nga siya dahil boss pa namin ang napangasawa niya at mayaman pa ang babae, kaya naman gumanda rin ang buhay niya. Sa kasalukuyan ay may sari-sarili na kaming mga pamilya at kung saan-saan na rin kaming napadpad na lugar. Pero nananatiling matatag ang aming pagkakaibigan. Madalang man kaming magkasama-sama pero may komunikasyon pa rin naman kami sa isa't isa. Dito na po natatapos ang kwento at sana po ay maswerteng mapili ang aking pinadalang kwento. More power po sa inyong channel. Maraming salamat po.